Good day, I will present the example of two array. So, sa example naman ng array is, gumawa tayo ng array numbers at ang array na ito ay may values na 5, 10, 15, at 20. Ibig sabihin, sa loob ng numbers variables ay may 4 na numbers. So, ang syntax nito ay parang array na ganito. Int numbers equal 5, 10, 15, at 20. Dito, sinasabi natin ang numbers ay isang array ng integers at inilagay natin ang 4 na numbers dito. So, kung baga, ang numbers ay may bilang na 4 sa int numbers tulad ng 5, 10, 15, at 20. Sunod, declare tayo ng variables na sum at ang purpose ng sum ay pag-iipunan ang kabuuan ng lahat ng numbers sa array, yung sa int na 5, 10, 15, at 20. Sa simula, kailangan natin i-initialize ito sa 0. Dahil wala pa tayong nadadagdag, kaya int sum equals 0. So, ngayon, try natin idagdag ang bawat number sa sum. So, gamit ang for each loop, titignan natin bawat number sa array. Isa-isa, ang syntax ay int num numbers. Itong num na itinatawag ay placeholder para sa bawat numbers. Habang naglo-loop is bawat iterations, idadagdag natin ang number sa sum. At ang sum plus equal num. So, halimbawa, sa una, 0 plus 5 equals 5. Sunod, sa 5 plus 10 equals 10. Tapos 15 plus 15 equals 30. Huli, 30 plus 20 equals 50. So, yung 50 ay siya na yung magiging output para parang pinagpa-flash niya yung numbers. 50 yung naging resulta niya. Parang yung output like 5 plus 10 plus 30 equals 50. So, pagkatapos ng loop, tignan natin yung kabuuan gamit ang system.out.print. Parang ipiprint natin ang value ng sum. So, halimbawa, system.out.print total plus sum. Yun. Tapos, kapag iraran mo, yung program is ang lalabas na output is 50, parang pinagpa-plus lang. So, ang kabuuan ay ang lahat ng numbers sa array is 50. Sa simpleng halimbawa na ito, ay parang naipakita natin kung paano magraran o naiayos yung mga numbers sa sum. Yun yung array. So, sa array 1, ang kabuuan ay ang code na ito ay isang simpleng paraan para i-compute ang total ng isang set ng numbers gamit ang for each loop na mas madaling basahin, automatic nitong kinukuha ang bawat elemento ng array. At pinapakita ang program na ito kung paano madaling magproseso ng datos gamit ang enchant for loop at kung paano nito pinapasimple ang pagkuha ng total ng mga numerong na nasa loob ng array. Sa pamamagitan sa example natin kanina, naglalaman ng 4 na numero, ipinapakita ng program kung gaano kadaling magsagawa gaya ng pagkuha ng total sa tulong ng isang maikli na array. Malinaw na ang simpleng Java paggamit ng nagtututal ng mga numero mula sa isang array ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang tamang paggamit ng array at ang 3 loops. Tapos ang paggamit ng array ay hindi lamang nagpapagaan ng code, kundi tinatahak ito ng bawat elemento sa array nang hindi kinakailangan ang manual index. Kung baga, yung array ay isang simpleng code na pwede mong gamitin sa
simpleng bagay lang na 4 o 5 variables yung pwede mong lagyan or pwede mong ilagay sa array sa loob ng open and close parentheses. So, pwede mong itong i-code at pwede mo itong i-run kung gusto mong kunin yung output. So, sa example naman ng array 2 is, sa example number 2 naman, tayo dito ipapakita natin kung paano gumamit ng arrays sa Java gamit ang halimbawa ng mga colors o kulay na ito. Ang array ay parang list ng data na magkakasama sa isang variable, kaya madali na lang natin siya ma-access at mai-iterate ng maayos ang mga values or value. Una, gawa tayo ng array na tinatawag na colors o kulay. At ang array na ito ay may 3 values. Ito ang red, blue, at green. Sa Java, ganito ang syntax: string, tapos bracket, colors equals, open parenthesis, tapos double quotation, red, blue, green, tapos close bracket. Dito naman is sinasabi na bawat colors ay isang array at string at inilagay natin ang 3 kulay dito. So kung gusto nating kunin ang isang specific na kulay or colors, is pwede natin gamitin ang index. So halimbawa, system.out.print, tapos open parenthesis, colors, tapos open bracket, 0, close bracket, and close parenthesis. So kapag iraran natin, lalabas ang red na colors or kulay. So tandaan, pag gumawa ka ng Java code, dapat nagsisimula, or sa array na code, dapat nagsisimula sa counting ng index sa 0. Kaya 0 ang unang item para sa for loop, while loop, at do while loop is 1 ang pangalawa at 2 ang pangatlo. So, dapat pag sa array, dapat nagsisimula sa 0. Tapos, 0 sa 4 na array like for loops, while loops, and do while loops. So, ngayon gusto nating i-print ang lahat ng colors isa-isa. Gamit ang for each group for each loop, for open parenthesis, string C, colors, close parenthesis. So, open bracket, system.out.println, open parenthesis, C, close parenthesis, tapos close bracket. Dito, ang open parenthesis C sa string ay parang placeholder para sa bawat item ng array. Habang naglo-loop tayo, bawat colors na ipiprint natin ang mga ito. So, ang output nito ay red, blue, green, isa-isa. Sa bawat output, yung kulay makikita mo elements. Red, blue, green, isa-isa. Makikita mo sa output. So, ang advantage ng for each o array ay hindi mo na kailangan i-manual ang index. Kahit ilang items ang nasa array, lahat ay ma-access at mapiprint niya ng mabilis at simple. Tapos pwede rin itong gamitin sa mas malaki o malawak na arrays, hindi lang sa 3 kulay na yung example ko is, na kulay is red, blue, green. Hindi lang pwede 3. Pwedeng marami, pwedeng 5, pwedeng 10, pwedeng 15. So, sa simpleng halimbawa na ito ay naging maintindihan natin o naunawaan natin kung paano gumawa ng isang array ng string, i-access ang isa, like specific elements, gamit ang index. Gumamit ako ng for loops para i-print lahat ng items, yung 3 colors o kulay. So, yung output natin is
kulay red, blue, green, isa-isa. Makikita mo doon. Tapos yung sa int ay sa code. Dapat kompleto. Dapat hindi error or dapat tingnan mo muna bago mo i-run. Sa array 2 naman is, mula sa simpleng pag-add ng mga numero, lumalawak ang kahalagaan ito patungo sa mas malalim na konsepto tulad ng pagproseso ng array. So, ang benepisyo ng ganitong uri ng loop ay hindi na natin kailangan pang gumamit ng index. Mas malinaw itong basahin at mas madaling intindihin.